Hi, this is Romy and you are now watching to my YouTube channel. Happy, no? Maraming pagkain sa mesa. Amen. Meron pa bang kanila? Amen. Praise the Lord. Tulad lang natin ang presensya ng Panginoon at pinibigay natin. Sa kakalanang panahon, nakasama natin si Sister Len. Purihin ng Diyos sa buhay ni Sister Len at yan ay kanyang sineselebrate ang kanyang kaarawan. Kaya ang kabutihan ng Diyos ay tunay na ating nararanasan. Amen? Ang mga anak, ang mga apo ni Sister Sarah nandito rin. Kaya purihin ng Diyos at tunay na sa bagong taon ay dapat na unahin natin ang ating Diyos dahil yung nakaraang taon ay tunay na ang Diyos ay tayo yan. Amen? Kaya sa mga oras na ito ay tayo po na sumandali ang manalangin ang Diyos natin. Ama, sa aming buhay ay patuloy na nararanasan namin ang iyong kabutihan. Kaya sa iyong mga kamay, ang buhay namin ay pinagkakatiwala natin ang aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Kaya ano kami ang narito ay mag-isang haing buhay, banal, at karapat-dapat sa aming Panginoong pagsamba sa iyo at kami ay nagpapasalamat sa kapatawaran mo, O God. Kaya sa mga oras na ito ay ikaw ang maghari, bagong taon, bagong pag-asa, pero ikaw, O Diyos, ay hindi na babago. Ikaw pa rin ang Diyos na napakabuti. Kaya sa mga oras na ito, ang wala dito, ay katapuin mo ang kanilang mga pangangailangan at sa susunod pa na linggo ay makasama namin. Kaya sa iyong mga kamay, ikaw lamang ang maluwalhati sa lugar na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo. Amen. Ang ating babasahin ay na matatagpuan natin sa Lumang Tipan. Ito ang kanta. Ito yung awit ni Haring David. Alam niyo ba na si Haring David ay marami na isulat sa Book of Psalm o sa libro ng mga awit. Ang awit na ito sa Lumang Tipan ay ito ay mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat. Kaya si Haring David ay tinaturi ang a man after God's own heart. Nasa puso niya lagi ang Diyos. Kaya ito ay babasahin natin ang pag-ibig ng Diyos, ang awit na katahimik. Sabi dito, sa verse 1, umpisa natin, O Yahweh ay papurisyan, O aming kaluluwa. Ang lahat na nasa akin, nagsisipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang lahat. Mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Verse 2, Si Yahweh ay papurihan, O aming kaluluwa, at huwag mong kaligtaan ang mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad at anumang aming sakit, ginagamit niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay ililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang haba. Sa sarili, ang dulot ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa arila at baglay kong kalakasan. Ang sarap pakinggan, no? Purihin ang salita ng Diyos. Kaya dito, ang taong 2025 ay napagtagumpayan ninyo. Di po ba? Anong klaseng labanan o mga pagsubok ang inyong napagtagumpayan ng 2025? Sino dito walang pinagdaan ng digmaan? Amen. Lahat tayo ng mga pagsubok. Diba? Kasi yun ang paraan para tayo ay maranasan natin ang kalinga, ang pagnubay at pagtulong ng Diyos. Kasi pag wala tayong pinagdadaan ng mga problema, ay hindi na natin siguro maalala si Diyos, ang Diyos. Pero sa mga problema na yon, napatunayan nyo gaano kabuti ang Diyos. Amen po ba?
O, sabi ni Sterling 100%. Kaya ang Diyos ay mabuti. Kaya tayo narito sa 2026, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil tunay na dito tayo nagpupuli pa rin at ang ating lakas ay kanyang pinagkakaloob. Kaya sabi nga nila, 2026, Year of the Horse. Sa mga secular word, naniniwala po ba kayo nun? Ang lahat ng mga taon ay Year of the Lord. Hindi Year of the Horse, Year of the Pig, Year of the Dog. Kaya tayo minsan ay talagang napapa-ano rin eh. No? Sumasabay tayo sa agos. Ba tayo mga Kristiyano, wala pong Year of the Horse. O ano pa mga simbolo ng mga hayop. Tayo ay ating bawat taon ay Year of the Lord. Amen po ba? Kaya kabutihan ng Diyos ay hindi natin talaga ito makakalimutan. Tayo ay pinagaling sa ating sakit karamdaman. Naalala ko nakarang taon, ako yung sugar ko, umabot sa 500. But ang Diyos ang dakilang manggagamot. Amen. Ano ang mga pinagdaanan natin, financially, physically, emotionally, ang Diyos ay mabuti. Kaya nga, pagtapos ng taon at pasimula ng taon, dapat po tayo magkaroon ng pusong mapagpasalamat sa Diyos. Amen. Sabi nga, ending and starting a year with gratitude to the Lord. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Sabi nga dito sa kanyang salita, na kabutihan niya ay talagang tayo ay nararanasan natin. Sabi nga, surely the goodness of the Lord will, sabi nga, kanta, diba? The goodness of the Lord. Kaya dito ay makikita natin, sabi ni verse 6, sa Psalm 23, sabi dito, na ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, sila tumutulong sa Panginoon ang kabutihan niya ay patuloy na ating nararanasan. Amen. Kaya tayo po ay mapalad na naririto. Kaya sabi dito, ang pagpapasalamat ay isang paraan para ating maranasan ang pagpapalad. Kaya tayo nagpapasalamat dahil tayo ay may naranasang mga pagpapala. Sino ang merong natanggap ng maraming regalo nitong nakaraang season? Wala? Ano mga bata lang ba? Regalo ng kalakasan. Oh, regalo, hindi lang pinansyal, material ng regalo na dapat mong titignan kasi tayo ay nasa Panginoon. Maging spiritual, mas matindi pa yun, di ba? Ang dakilang regalo, wala iba kundi ang ating Diyos, ang Panginoong Jesus. Kaya sabi dito, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaligtaan, mabuti niyang gawa. May nagawa ba si Lord sa inyo? Sabi huwag natin itong kaligtaan. Sabi nga dito, ang Psalm 103 verse 2 ay ang pinaka-powerful na panawagan sa mga tao na pinagpala ng Diyos. Buong puso, kasi namin kaluluwa, ang buong puso, isip mo at katawan ay kasama doon. Sabi dito, si Yahweh ay papurihan o aming kaluluwa at huwag mong kaligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang Diyos po ay gusto niya tayo magkalain. Nung nakarang taong 2025 ay napagtagumpayan natin at ngayon nasa 2026 na tayo. Susuko pa ba kayo? Amen. Susuko po ba kayo? At ngayon taon na lang, meron naman ulit digmaan. Araw-araw, meron digmaan, may battle. Naniniwala ba kayo? Kasi ang kaaway, nandiyan yan.
praise God. Sabi nga ni Pastor Romy, Sister Len, aantay itong Sunday. Praise God. Purihin ng Diyos dahil sa kanila ng alagay Sister Len ay nandito siya. Nagpupulit na pasalamat siya sa Panginoon. Kaya palakpakan natin ang buhay ng Panginoon. Buhay ni Sister Len sa kanyang buhay Kristiyano. Kaya ngayon, nandito siya ngayon. Purihin ng Diyos. Kaya sabi dito, at huwag mong kaliligtaan mabuti niyang gawa. Huwag po natin yung kalimutan ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi dito, ang isang pusong kapagpasalamat ay patuloy na mararanasan ang kagalakan at ang pagpapala. Sabi dito, number 1, full-hearted praise. Buong puso, pagputuloy pasasalamat sa Diyos. Hindi sabi ka ng salamat, Lord. Lord. Parang wala ito ba na yun? Lord, salamat. Sabi dito ni Hayong David, kung bukaligtaan sa dito, si Yahweh ay papulihan o aking kaluluwa ng buong puso. Paano ba kayo magpasalamat ng buong puso? Sabihin mo na, thank you. Thank you, Lord. Kaya, sabi nga, with full-hearted, buong puso, dahil tayo ay patuloy na binibigyan ng maraming pagpapala ng ating Diyos. Kaya tayo, sa bawat araw, kasama, active tayo na alalahanin ang pasasalamat sa mga mararaming pagpapala na ating tinatanggap. Ngayon, nakakalanghap yung ating lungs ng hangin. No? Sister niya nakakalanghap ng fresh air. Dati nasa bahay lang siya. Kaya puli ng Diyos. Kaya dito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong Diyos at meron siyang ginagamit para ang ating buhay ay pagpalain. Kaya ito ay puli ng Diyos sa katauhan ni Pastor Romy sa kanyang sister wife na patuloy na daluyan ng pagpapala si Sister Lena. Kaya puli ng Diyos, sabi nga dito, number 2, tayo ay active remembrance. Huwag natin lang kalimutan ang mga ginawa ng ating Diyos at huwag natin itong baliwalain. Nagkasakit tayo, pinagaling tayo, wala tayong pera, bigyan tayo ng provisyon. Yung lahat na yun ay patuloy natin pasas ang lamatan sa Diyos dahil sabi nga dito, ang mga papuri, no? Papuri sa iyong papuri at pasalamat ay isa yun sa pinanais ng Diyos. Kasi gusto niya tayo ay pamilya na tayo ng Diyos, kasama natin ng Diyos. Kaya sa lahat ng kanyang mga title ng kanyang pinatawag sa kanya ay pinaka gusto niyang tawag sa kanya ay anak ng tao. Dahil si Jesus ay naging tao. At tayo mga tao ay mahal niya. Kaya dito ay sabi na huwag natin baliwalain yung pagpapasalamat. Pagkatapos na maraming pagkain na sa lamesa, nagkasayahan, sabihin natin, salamat po, Panginoon. Yun ang Diyos ay natutuwa ka. Kaya active remembrance, forget not all His benefits, at huwag natin baliwalain ang mga pagpapala na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya patuloy na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Number 3, sabi dito sa verse 3 ng awit, sabi dito, ang lahat mong kasalanan siya'y ang nagpapatawad. Forgiveness ay pinagkaloob na ba sa mga tao nagkasala sa atin? Sabi nga, ang lahat mong kasalanan siya'y ang nagpapatawad at anumang aming sakit, ginagamot niyang lahat. Ayan.
Sabi dito, forgiveness and healing. Kasi minsan, ang ating as sakit karamdaman ay sanhi ng ating hindi marunong magpatawad. No? Kaya, yung tao na hindi nagpapatawad, nagkakaroon ng heart attack. Heart failure. Kasi pinipin nila ang sama ng loob. Pinipin nila yung mga bagay na mga ginawa sa kanila. Pero ikaw, may ginawa ka rin, di ba? Lahat tayo ay mayroong mga pagkakamali. Kaya sabi na dito na ang lahat ng kasalanan siya ang nagpapatawad. Pinatawad tayo nito. Kahit minsan, naligamgam tayo sa kanya, minsan ay hindi tayo minsan nag-pray, minsan medyo ang ating pagpupuri, ating mga prayer life, pero sabi ng Diyos, tayo ay pinatawad at anumang sakit, ginagawa niyang lahat. Sino dito may sakit? Naliban ni Sister Elena. Si Sister Elena ay patuloy na ang Panginoon ay kumikilos, complete healing pagkakalob ni Lord. May sakit na ubusin mo. Oh, ayan. Ubusin mo, marami. Pagkakalingin kayo ni Lord. Amen. Kaya dito sabi ko, ang latong kasalanan siya ay nagpapatawad at anumang aming sakit, ilagamot niya lahat. Lahat tayo ngayon ay nagkakasakit. Hindi ba? Dahil ang mundong ito ay sira na. Wasak na. No? Ang ating mga bundok ay tatag na ngayon, karamihan. Dahil ginagawa na ngayon ng mga housing project. Kaya ang ating kalikasan ay nawawasak na rin. No? Na yung ozone layer ng langit. Kaya ang init ngayon, alas 7, alas 8 pa lang ay medyo masakit na. Amen? Kaya ang sakit natin, hindi ang sakit, ordinaryong sakit, o sipon, ay nararanasan natin. Pero ito'y pinapagaling ng ating Diyos. Dahil ang Diyos natin ay tunay na nagpapatawad ng kasalanan, kasama doon ang ginagawa niya ang ating sakit karamdaman. Amen. Kaya, sinong tao dito walang sakit? Lahat ay may sakit. Lalo-lalo na ang matinding sakit. Sakit sa bulsa. Sino dito ko may sakit sa bulsa ngayon? Ngayon, 2026, sabi nga ng pinsan ko, magkakaalaman na ngayon taong 2026. Sabi ko, bakit? Naubos na kasi ang pera nila. Noong 2025, pumili ng mga pagkain, paputok. Kasi mga paputok. Yung mga hindi nakakilala kay Lord. Iba na ang panahon ngayon. Kaya sabi niya, magkakaalaman lang ng mga matinding sakit. Sakit sa bulsa. Kaya, praise God, no? Tayo po ay binigyan ng Diyos ng biyaya. At syempre, iyan tayo ng karunungan paano natin i-handle ang ating mga kaperahan. Yes. Ang Diyos po ay napakabuti. At yung pang-apat, redemption and mercy. Verse 4. Sa bingit na kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpakala ko sa pag-ibig niya haba. Amen. Sino dito na naranasan na siya ay muntik lang parang mamamatay na? Moment time, ako po, nung ako po ay natapa, hindi ko matandaan yun, nalunod ako. Akala ko mamamatay na ako. Pero, ilang siguro ko 8 years old. Kaya ako may takot sa mga malalawak na tubig, bagay ng dagat, ilog. Kahit na sa aming trabaho, ilang taon, meron kami mga excursion. 5 taon na sunod-sunod, never ako nasama doon. Ayoko. Kaya mahirap pa, mag-hiking na lang. Mag-picnic. Amen. Kaya dito, sa bingit ng kamatayan, sabi nga, ako
ako ay iniligtas at pinagpala ako sa pag-ibig niya haba. Amen. Isang buhay na patotoo si Sister Carmelita. Diba? Ilang oras na yun na nawalan siya ng hininga at talagang akala niya, alakala na ng mga anak niya ipatay niya siya. Pero sa limit ng kamatayan ay tunay na ang Diyos ay kanyang tayong iniligtas. Sabi ng Panginoon, ako ang buhay at ang pagkabuhay. Ang sino mang nananalig sa kanya, bagaman mamamatay, pero siya'y mabubuhay. Amen. Kaya yung ating kasabihan sa karito ng ating Diyos, sa second coming ng Panginoong Jesus, yung rapture of the church, pagbabalik ng ating Panginoon, yung ating mga mahal sa buhay na nakayapa na sa Panginoon, hindi natin sabihin na goodbye. Goodbye, but God's not be forever. Pagdating ng panahon na ang Panginoon Jesus ay babalik, una niyang bubuhayin ang mga namayapa na nasa Kanya. At tayo na buhay pa sa pagdating ng Panginoon, tayo sa isang mata, babaguhin ang ating mga katawan at wala na kamatayan. Amen. Masarap mo. Parang mga hero lamang na pinapanood natin na walang kamatayan. Pero yung mga hero ay may mga katang-isip lang. Pero tayo na nasa Panginoon, balang araw, pagbalik ng ating Panginoon Jesus, yung katawan natin na nabubulok ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Matatagpuan natin yan in 2 Corinthians chapter 15. Subukan mo dito maligo isang araw. Amoy lupa ka na. Kaya, ang ating Diyos ay napakabuti. Sa bingit na kamatayan ako ililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya haba. Alam niyo po, kung pupunta kayo sa ospital, meron mga tao, mga pasyente, na sila ay humihinga lang, pero hindi sila nabubuhay. Ibig sabihin, they are existing, but they are not living. Nag-exist lang sila dahil sa mga aparato. Tanggalin yung mga aparato na yan. Wala na. Pero puli ng Diyos, dahil mo tayo ngayon. Buhay. Dahil ang ating Diyos ay buhay. Amen. Palagpakan natin ating Diyos na buhay. Pag si Jesus ay buhay, tayo rin ay mabubuhay. Kaya nga, mapalag tayo, wala tayo sa sitan. Yung meron mga nakakoma, may mga aparato, nag-exist lang sila, but they are not living. Hindi nila na-enjoy. Kaya nga, sa Diyos, na ating dapat pasalamatan, sabi dito, sa bingit ng kamatayan ako'y iniligtas, at pinagpapala ko sa pag-ibig niya haba. Amen. Kaya po natin ay patuloy na ating pasalamatan ang ating Diyos. Dahil lahat tayo may kontrata na kung hanggang kailan tayo. Pero tayo, 2026, buhay pa. At patuloy na nagpapasalamat sa ating Diyos sa kabutihan niya at huwag natin itong kaligtaan. At sabi nito sa verse 5 ay sabi nito, satisfaction and renewal. Basahin ko sa Tagalog, sa sarili ang dumot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan at tulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Binibigyan tayo ng Diyos ng ano sa Tagalog ang satisfaction. Kontento.
bibigyan tayo ng kagalakan. Sabi dito, sulod niya ay kasiyahan habang buhay. Ano ba sa iyo ang kasiyahan? Pag maraming pera, pag maraming laman ang rep, pag merong bahay na masisulungan, may aircon, dahil mainit. Meron tayong kalakasan. Alam niyo po, ang tunay na kagalakan ay nanggagaling sa ating mga puso. Tingnan mo mayayaman, marami silang bagay material. Marami silang mga bahay, lupa, kayamanan, pero sila ba'y may kasiyahan? Meron ba silang kagalakan? Ang kanilang bahay punong-puno ng CCTV. Malalaki ang matataas ang mga pader. Nakakakain na masasarap. Nakakatulog. Pero sa palagay mo ba, sila ay merong kapayapaan? Siyempre, iniisip nila, baka mayaman ang kanilang kayamanan ay mawala. Diba? At tunay na sabi na dito, ang dulo niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya po, iba po yung joy, iba yung happiness. Ang happiness, mababaw lang yun. Pero yung joy ay nanggagaling sa Diyos. Nanggagaling sa puso. Ay, ikaw ay ganito lang, ay ganyan ka. Meron kang contentment, meron kang pag-asa, meron kang kagalakan. Ang sakit karamdaman mo ay meron kagalingan. Dahil ang Diyos na iyong inaasahan ay makapangyarihan. He is mighty to save you. Kaya, year 2026, kung tayo ay nagtagumpay sa year 2025, how much more sa 2026, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi dito ni Haring David, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, at tulad ng sa Agila ang taglay ko, kalakasan. Amen. Sino dito ang nangihina na? Sino dito ang minsan ay natatamad na? Pero sabi ng Diyos dito, sabi ni Haring David, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. At tulad ng sa Agila ang taglay ko, kalakasan. Dahil noon lahat ay nagmumula sa ating Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, sabi nga ni Haring David, ang lahat ng problema sa aking karamdaman, pinansyal na pangailangan, mental na problem, emotional problem, kaya ni Lord lahat yan. Meron ba mga pinagdaanan kayo ng 2025 na hindi pinagaling ni Lord? Na nawala kayo ng pag-asa? Pero, kung meron man, hindi lahat, tayo po ay patuloy na ipagkaloob natin sa ating Diyos dahil siya po ay tapat at sa tamang panahon, ikaw ay kanyang kakatatuin sa iyong mga pangailangan, sakit karamdaman, physical, emotional, financial, anong mahirap sa Diyos. Sabi niya sa Jeremiah, ako ang Diyos ng tao, ng mga tao. Meron ba mahirap para sa akin? Meron ba mahirap sa Diyos? Wala. Kaya sa ating buong buhay, ang Diyos ang nagbibigay sa atin para tayo ay patuloy na mabuhay na may pag-asa, may kagalakan, may kapayapaan, at merong pakontentuhan. Dahil ang Panginoon ay pumunta dito para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan. Kaya sa ating patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat, sabi na ni Haring David, purihin mo kaluluwa ang Diyos. At huwag kalimutan ang mga bagay na mabubuting ginawa sa iyo. At dito ay magtatapos ako sa isang kwento. No?
hinahanap ng Diyos yung ating pagpupuri pagpapasalamat sa Kanya. Kaya nga, sa ating buhay, kailangan meron tayong attitude of gratitude. Ang ating pag-ugali ay laging merong pasasalamat sa ating Diyos. Salamat, Panginoon. Malakas ako. Salamat, Panginoon. May ulam ako ngayon. Masarap. Salamat, Panginoon. May lakas ako. Salamat, Panginoon. Lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, nauuhaw din yan ng pasasalamat. At pag siya ay natuwa, walang makakapigil sa Diyos para ikaw ay magpalain. Dahil meron ang puso, marunong magpasalamat. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Agad ni Haring David. Si Haring David ay kung titingnan natin, isa lamang siyang pastol. Pero ang puso niya ay lagi na sa Panginoon. Merong pagbuburing pagpapasalamat. Kaya ang awit, no, sa libro at sa Old Testament, halos siya sumulat. Dahil ang puso niya, ang awit ay punong-puno ng salita ng patuloy at pasasalamat sa Diyos. Kaya sa ating buhay, as the year 2026, ngayon pa lang, magpasalamat na tayo ni Lord. Dahil ang Diyos po ay gusto niya tayong pagpalain sa unang taon pa lang kung 2026, meron ang problema, ano man ang pinagdadaanan natin, padaanin na lang natin yan. At sabihin natin, Lord, salamat. Dadaan lang yan. Sasamahan mo kami. Hindi mo kami iwan at pababayaan. Kaya dito, sabi niya, the attitude of gratitude attracts blessing. Yung marunong magpasalamat, nag-a-attract yan ng pagpapala. Pag ikaw binigyan, at hindi ka nagpasalamat, ano sasabihin lang nagbigay sa'yo? Hindi mo naman bibigyan yan, hindi mo salamat. Diba? Hindi naman lang. Pero, ang Diyos mo, no? Pag tayo marunong magpuri, magpasalamat, at magtiwala, nandoon ang pagpapala. Nag-attract ng pagpapala. Kaya, mga kapatid, huwag natin i-focus ang mga bagay sa mga problema. Because i-focus natin, ito natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating paningin sa ating Diyos na daluyan ng pagpapala at siya ay dapat tumanggap ng pagpapasalamat. Amen. Hallelujah. Kaya ang Diyos po ay ang kanyang kabutihan ay tayo ay i-overtake ni Lord ang kanyang kabutihan sa atin. Ano man meron tayo ngayon, sakit karamdaman, magpapalain po tayo at ang Diyos ang patuloy na magkakaloob sa atin. Sakit karamdaman, alakasan tayo manangina, bago pa lang ang 2026 ay pa lang. Lord, pasalamatan natin. Samahan mo kami. Pinagkakatiwalan ko ang buhay ko sa iyo itong pagpasok ng 2026. At purin ng Diyos, ang Diyos po ay hindi kayo dito doon. Amen? Amen? Tayo po ito ngayon at pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat dahil ang puso mapagpasalamat ay nag-attract ng pagpapala. Ito ay, Panginoon, na aming tunay na inaasam dahil walang bagay na mahirap sa iyo sa mga oras na ito. Kaya maraming salamat ang mga anak mo na narito na inuna ang iyong kaharian, ang iyong katuwiran. Hindi mo po sila pagkukulangin. If we put God first, we will never be last. Kung inuuna ka namin ng Diyos, hindi kami nahuli sa iyong mga pagpapala, sa iyong Panginoon, mga pagbibigay sa amin ng kalakasan, kagalingan, O Diyos. Wala pong nahirap para sa iyo. Ay yung anak mo na narito,
lalong-lalo na Panginoon si Sister Len, na inuna ang unang linggo ng taong 2026 ay inalay niya ang buhay niya, inuna niya Panginoon. Ikaw, para pasalamatan, Panginoong Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus Ama, tunay na nagdaloy ni Sister Len ang iyong kapupusan ng himala ng kagalingan. In the name of Jesus, salamat o Diyos sa buhay ni Pastor Romy na patuloy na siyang ginagamit mong daluyan, Panginoon, upang pagpalain si Sister Len sa lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo ang kanilang pinansyal, Panginoon, provisyon, ang kanilang mga anak, at patuloy, Lord, daloy ang himalang punong biyaya, hindi lang kay Sister Len at sa kanyang buong sambahayan. O God, maging ang mga anak mo na namin ito, na inuna, Panginoon, ng iyong katwiran. O Diyos, kilala mo sila, o aming Ama. Ayun pala, Panginoon, may nakalaan ng Panginoon, himala ng pagpapala, kagalingan man ito, provision man ito, emotional man ito, financial man ito, at higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Kaya, 2026 ay patuloy na aming inamin ay katagumpayan, kasaganaan, kagalingan, at lahat ng pagpapala, at ang aming papuri at pasasalamat ay patuloy namin ipagkakatiwala at ihahandog sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pagkikisaw ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Tayo po ay makakawa. Thank you for watching. Please subscribe. God bless.